Good morning. So, ang topic natin ngayong araw ay Physical Principle of Pneumatics. Para sa ating objectives, dito matatalakay natin yung iba't ibang properties of air and infiltration. So, malalaman natin kung ano bang hangin yung ginagamit natin sa isang pneumatic systems and ano yung mga infiltration na pwede natin ma-encounter once na nag-ooperate na tayo ng pneumatic systems. Second is yung humidity and relativity humidity. So, pag-aaralan din natin dito kung paano ba nakakaapekto sa isang pneumatic system yung humidity or yung dangga na nararamdaman natin. And then, third is yung standard air or yung standard na hangin na ginagamit natin sa pneumatic system or pwede din nating sabihin na yung standard air is yung hangin na ini-intake natin or yung ini-inhale natin. Four is air cleaner and air velocity. So, ito naman yung mga filters na ginagamit natin para mapanatiling malinis yung hangin na pumapasok dun sa ating pneumatic system. And then last is yung saturation. So, ito ay connected pa rin sa air. So, what is air? Air is the mixture of gases that makes up the Earth's atmosphere. It is composed primarily of nitrogen, about 78%, and oxygen, about 21%. So, yung hangin palang ini-inhale natin sa araw-araw is hindi siya pure oxygen talaga, ano? Bagkus mas mataas pa yung level ng nitrogen kaysa doon sa oxygen na ini-intake natin. So, para mag-total na 100% siya, hindi lang yan dalawang yan yung present dun sa hangin na ini-intake natin. Meron din siyang small amount of gases, other gases katulad ng argon, carbon dioxide, neon, helium, and methane among others. So, these gases are held in place by Earth's gravity. Type of air used in pneumatics. So, dito sa ginagamit nating hangin sa ating pneumatic system, ito ay yung hangin, kung ano yung hangin na ini-intake natin sa ating katawan. So, yun din yung ginagamit natin sa ating pneumatic system. So, ang pinagkaiba lang, kinocompress natin siya gamit yung ating compressor. So, this is the same air that constitute Earth's atmosphere but is compressed to higher pressure for use in pneumatic application. Compressed air is preferred choice for pneumatic systems. So, tulad nga ng sinabi ko, pwede tayong gumamit ng iba't ibang uri ng gas. Pwede tayong gumamit ng helium para sa ating pneumatic system. Pero yung pinaka-advisable or yung pinaka-safe na gamitin natin para dun sa ating pneumatic system is yung compressed air or yung hangin na ini-intake natin. Why compressed air? So, unang-una dyan, syempre yung availability ng ating compressed air. Kung yung compressor man natin ay indoor or outdoor, nandun pa rin yung hangin. Kaya, yung availability ng ating compressed air is unlimited. Pangalawa, siya ay non-toxic and non-flammable. So, pwede natin siyang i-place dun sa mga hazardous na uh, pinagtatrabahuhan natin. Hindi ganun kalaki yung risk kung yung compressed air yung gagamitin natin. Unlike dun sa hydraulics na flammable yung nasa loob. And third is versatile siya. Versatile yung ating pneumatic system kasi nga maraming application tayong pwedeng paggamitan ng ating compressed air. And pang-apat, cleanliness. Pero sa cleanliness, explain ko lang, hindi yung hangin na nakukuha natin through compressed air, hindi siya totally malinis. So, pinifilter pa rin natin. Pero, compare natin dun sa, let's say for example, sa mga langis, kapag itatapon na natin yung mga langis na ginamit natin, 'di ba? Hazardous 'yon and then nakakasama 'yun sa kalikasan. Unlike dun sa hangin na once na pumasok siya dun sa ating pneumatic system, paglabas niya, hangin pa rin siya, is of storage. So, yung pneumatic system natin kasi madali siyang i-store. Let's say for example na lang yung mga pangbomba natin dun sa ating mga gulong. So, ganun lang kabilis i-store yung pneumatic system and then
papuntahin siya dun sa component na gusto nating paandarin or paganahin. And last is yung kanyang sustainability for various application. Maraming kasing pinagagamitan ng pneumatic system. So, marami na tayong pwedeng paggamitan ng ating pneumatic system sa simpleng pagbukas ng pinto, sa simpleng pagsara, sa mga conveyor. So, maraming application ang ating pneumatic system. Next is yung ating air infiltration. So, ano-ano ba yung mga air infiltration natin? So, una na dyan yung temperature ng hangin. Syempre, kapag mainit ang panahon, syempre, mainit din yung hangin. Ganun din kapag maulan, or rainy, or malamig. So, nakadepende yung ating infiltration kung ano yung climate natin. So, ganun din sa air pressure and yung air leakage natin. So, yan yung ilan sa mga infiltration na mai-encounter natin sa pneumatic system. So, how it can affect in pneumatic system? Paano ba nakaka-apekto yung mga infiltration na to sa ating pneumatic system? So, una, it can reduce efficiency. So, bakit ba nakakabawas ng efficiency yung mga ating air infiltration? So, una, magbigay tayo ng example. Let's say, for example, merong leakage yung ating pneumatic system. So, ang mangyayari, madodoble yung gagawin ng ating compressor or mas doble yung kanyang trabaho kasi may leak yung ating pneumatic system. So, ang magiging pinakang problem natin doon, mas tataas yung energy consumption natin kasi yung air compressor natin is ginagamitan natin ng hangin. Hangin tuloy, kuryente pala, ginagamitan natin siya ng kuryente. So, mas madodoble yung trabaho niya, mas lalakas yung energy consumption natin. Hindi natin magagamit ng efficient yung ating compressor kung may leakage. Second is loss of pressure. Siyempre, kapag nagkameron ng leak or ng butas yung ating pneumatic system, automatically, magde-decrease yung kanyang performance. Babawasan kasi yung pressure na binibigay niya dun sa mga components ng ating pneumatic system. So, ang tendency nito, mas babagal yung ating production. Or mas worse na mangyari is matigil pa yung production dahil dun sa leakage na yun. So, pangatlo sa ating listahan ng air infiltration ay yung contamination. So, nai-encounter naman natin ito once na nag-malfunction or nagkameron ng problem, hindi natin na maintenance. For example, yung ating air filter. Yung filter ng ating pneumatic system. So, infiltrated air may contains contaminants such as dust, moisture, and oil, which can damage pneumatic components and reduce their lifespan. Contaminants can also cause blockage or malfunction in valves, cylinders, and other parts of the system. So, let's say for example, yung dust, di naman kasi natin maaalis yung dust sa hangin kasi kasama na talaga yan. Meron talagang mga alikabok na napapasama or nai-intake yung ating pneumatic system. So, once na namuo yung dust na yon doon sa loob ng ating pneumatic components, possible na magkameron ng clogging or ng pagbara. And then sa moisture naman, nakakaapekto yung moisture kasi yung mga pneumatic components kasi natin is mechanically made or yung iba may mga parte doon na may bakal. So, ibig sabihin, pag nagkameron ng moisture, once na magkameron ng moisture yung ating pneumatic components, doon na nangyayari yung pagkakameron ng palya ng ating pneumatic components. So, dito may nabanggit na oil, So, basically kasi, yung pneumatic system natin, naglalagay talaga tayo ng lubricator. Ano, form din siya ng oil, pero hindi yung oil na nakakasama dun sa ating pneumatic system. Kasi nga, mechanically made yung ibang components ng ating pneumatic system, kaya naglalagay tayo ng lubricator. Siguro yung oil na sinasabi dito is, yung oil na nag-filtrate ng hangin bago siya pumasok dun sa ating pneumatic system. Once kasi na yung oil na yun is contaminated na, halimbawa may vapor na siya, nandun na yung mga dust, so kailangan na natin siyang palitan. Kapag hindi natin siya na maintenance, possible na sumama na siya dun sa
ating air filtration or sumama na siya papunta dun sa ating mga components kasama ng hangin. So yun yung oil na sinasabi dito, hindi yung lubricator na nilalagay talaga natin para mag-function ng maayos yung ating pneumatic system. Next is corrosion. So ito na yon. Hindi kasi nawawala yung water vapor. Kahit sabihin natin medyo mainit yung panahon, meron pa din niyang kasamang konting moisture. So importante talaga na laging na-check natin yung filter ng ating pneumatic system kasi hindi natin alam kung nagpa-function pa ba siya ng maayos. So, tulad nga ng nabanggit ko kanina, once na magkameron ng vapor sa loob ng ating mga pneumatic components, posibleng kalawangin sila. At ang tendency nun, hindi makakapag-function ng maayos yung ating pneumatic components. Mai-stop ngayon yung production na ginagawa natin. So, yun lang po. So, next po para sa ating listahan is yung unpredictable behavior. So, infiltration can introduce unpredictable behavior into pneumatic system. So, ano po ba yung sinasabi ditong unpredictable behavior? So, tumutukoy po ito doon sa kaganapan na pagpapalit ng panahon or pagpapalit ng weather or ng climate natin. Let's say for example hindi naman natin nakokontrol na ngayong araw sobrang init. Hindi naman natin exactly sure na hindi uulan. So, doon po nagkakameron ng pagbabago sa ating pneumatic system. So, yung pagbabago na yon, nakakaapekto yon sa components ng ating pneumatic system, lalong-lalo na po kung hindi natin na-check palagi yung ating air filter or yung mga components na naaapektuhan once na mag-change tayo ng weather or ng climate natin. So, para po maiwasan natin yung pagkasira ng ating mga pneumatic components dahil dun sa air infiltration, so, naglagay din po ako dito ng mga preventive measure for air infiltration para hindi na tayo mamroblema dun sa problem na yon. Una po sa listahan ng ating preventive measures para sa air infiltration natin is yung proper sealing. So, kailangan po natin diyang i-check yung ating mga hose at yung mga connections. Ganun din po yung mga joints para ma-ensure natin na wala talagang ibang nilalabasan yung hangin natin. Nang sa ganun po kasi, mas na-maximize natin or mas nakukuha natin yung overall functionality ng ating pneumatic system. And then second po is yung air filtration. So nabanggit ko nga po kanina na dapat palagi nating nililinis yung filter ng ating pneumatic system kasi dun po nagsisimula or dun po natin nililinis yung hangin na ipinapasok natin dun sa ating mga pneumatic components. And then pangatlo po is yung regular maintenance natin. So kailangan natin talaga itong i-apply kahit hindi lang dito sa pneumatic system natin. Ganun din po sa ating mga ibang machineries na ginagamit. Yung regular maintenance po is napakahalaga para ma-ensure natin na hindi matuluyang masira yung ating machine. So andito din po yung pressure regulation. So kailangan din po nating i-check yung pressure na nilalabas ng ating kailangan din po natin ditong i-check yung pressure na nilalabas ng ating compressor kung tama pa ba or pasok pa ba yung lakas ng nilalabas ng hangin para ma-ensure natin na hindi magkameron ng problema once na nag-start na tayo ng ating production. So next na topic po natin is air humidity. So air humidity is ito po yung dami ng water vapor na present dun sa ating atmosphere. So it is important atmospheric parameters that influence various aspects of weather, climate, and human comfort. So, malaki po yung nagiging factor nito, hindi lang po sa ating pneumatic components, ganoon din po sa ating mga tao. Tulad po ngayon, sobrang init ng panahon natin. So, yung humidity natin is mataas. Ano po? So, meron din po tayong tinatawag na relative humidity. So, ano naman po yung relative humidity? So, yung relative humidity po is yung dami ng water na present dun sa ating hangin. So, yun lang po yung yun lang po yung ibig sabihin ng relative humidity. So, relative humidity or RH indicates how close the air is being saturated with water vapor. So,
Ang ibig sabihin po natin dito is yung relative humidity po. Pag mas high yung ating relative humidity, ibig sabihin po, or let's say for example, 80% yung ating relative humidity ng ating hangin. So, ibig sabihin po, maraming nakikerrying water vapor yung ating air. So, kapag sinabi naman po natin na lower relative humidity, so nag-i-indicate naman po na ito na yung hangin natin is mainit or dry siya. Mas dry yung hangin na ini-intake natin. Humidity and weather. So, humidity plays a crucial role in weather and climate. High humidity level can contribute to the formation of clouds, fog, precipitation, while low humidity levels are associated with dry condition and clear skies. So, yun lang naman po yung humidity and weather. So, nabanggit ko na rin po kanina yung ibig sabihin nung dalawang yan. So, humidity effect on materials. Sabi po dito, air humidity can also affect various materials and object. Lalong-lalo na po dun sa mga metal natin. Malaki po talaga yung epekto ng humidity dun sa ating mga metal. High humidity level can promote the growth of mold, mildew, and corrosion, while low humidity levels can cause drying and deterioration of certain materials such as wood and paper. So, yun naman po yung epekto. So, kapag mainit po yung ating temperatura, mas maganda po yun dun sa ating mga matitigas na materials tulad po ng metal. So, kapag naman po malamig yung panahon natin, doon naman po mas nakakaapekto siya sa mga kahoy and then doon sa mga papel. So, may kinalaman din po yun sa ating pneumatic system. Kasi once na malamig or mas maraming water vapor yung pumapasok dun sa ating pneumatic system, mas tumataas yung chance na magkameron ng corrosion yung loob ng ating mga pneumatic components. So, importante po nating malaman kung ano yung role ng pag-check ng air humidity, lalo na po sa atin na pabago-bago na yung climate natin ngayon. So, importante po na namomonitor natin yung air humidity natin na sa ganun po, alam natin yung mga possible na countermeasure once na ma-encounter na natin siya. So, next na topic po natin ay standard air. So, refers to a defined set of condition used as a reference for various calculation and measurement. So, ginagamit po natin yung ating standard air sa pag-calculate ng iba't ibang condition. So, the properties of standard air are standardized for convenience and consistency. Consistency na ginagamit natin for engineering calculation, particularly in fields katulad ng thermodynamics, fluid mechanics, and heating, ventilation, and air conditioning. So, sa next slide po natin, malalaman po natin kung ano ba yung standard air na sinasabi. So, ngayon po ay tumungo na tayo dun sa properties of standard air. So, una po sa ating listahan ay yung temperature. So, yung standard air po natin, ang kanyang temperature lang is 20 to 25 degree para makonsider natin na pasok siya as standard air or 68 to 77 Celsius. So, second po, para dun sa ating standard air is yung pressure. So, ang standard pressure lang po ng ating hangin dapat is 1 atmosphere or 101.325 kilopascal. So, yun lang po yung dapat na pressure ng ating hangin para makonsider na standard air. And then, kung meron po tayong temperature, pressure, syempre hindi din po mawawala yung humidity. So, yung humidity po ng ating hangin is nasa 0% or around 50% lang dapat yung kanyang relative humidity or nasa gitna lang po nung ating relative humidity. Hindi po pwedeng tumaas ng 70%, hindi din po pwedeng mag 100%. So, 0 to 50% lang po para ma-consider natin siya as standard air. So, pang-apat po, para dun sa ating properties of standard air is yung composition ng hangin. So, nabanggit na po natin ito kanina dun sa mga unang slide natin na dapat
yung hangin or yung oxygen na ini-intake natin, yung hangin, basta yung air na ini-intake natin is dapat 78% nitrogen siya and then 21% oxygen. And then dapat nandun din, syempre, yung mga nabanggit na amount kanina or yung mga ibang gases patulad nung argon, carbon dioxide, and neon. So, yun lang po. So, next po sa ating topic is yung air cleaner. So, in pneumatic system, air cleaners are not typically used in the same way as indoor air purification system. Pneumatic system primarily focus on using compressed air for power transmission and control rather than cleaning the air for human health or comfort. Dito naman po sinasabi lang na kung ano yung air filter na ginagamit natin sa bahay or sa ginagamit ng may mga air filter sa kanila. So magkaiba po yung function ng air filter ng pneumatic system compared dun sa air filter na ginagamit ng mga tao. Kasi sa pneumatic system lang naman, ang talagang dinatanggal lang ang gusto lang nating tanggalin is yung unang-una yung water vapor, pangalawa yung mga dust, and tulad nga po ng nabanggit ko kanina yung oil. So, dito naman po, malalaman natin yung importance ng pagkakaroon ng air cleaner or air filter ng ating isang pneumatic system. Bakit po? So, tulad po ng nabanggit ko kanina, it removes contaminants such as dust, dirt, oil, and moisture from the compressed air before it enters the system. So, mahalaga po na natatanggal talaga yung mga contaminants ah, bago po pumasok yung hangin dun sa ating pneumatic components. So, dito po mape-prevent niya na ma-damage yung mga pneumatic components, lalong-lalo na po yung mga valve, cylinder, and actuators po. So, sa pamamagitan po nito, mai-ensure natin yung consistent and reliable operation ng ating pneumatic system. So, para po maiwasan natin yung pagkasira ng ating air filter or yung air filter ng ating pneumatic system, mahalaga pong na nagkakameron tayo ng regular maintenance and pag-inspect dun sa ating air filter. Ganon din po yung pagre-replace ng mga dapat palitan dun sa ating air filter. Nang sa ganun po, mas proper yung filtration na naibibigay ng ating filter para ma-sustain natin yung kanyang efficiency at yung kanyang reliability. So next po na ating topic ay air velocity. So air velocity in pneumatics refers to the speed at which compressed air moves through pneumatic system. So kapag sinabi po nating air velocity or air velocity ng pneumatic system, ito yung pagdaloy ng ating hangin or let's say for example, gaano niya kabilis na i-transfer, gaano kabilis na i-transfer ng compressor yung hangin papunta dun sa valve. Gaano kabilis na i-transfer ng valve papunta dun sa actuator. So ganun lang naman po gumagana yung air velocity natin. So, next na topic po natin is yung air velocity or kung paano po ba nakakaapekto yung air velocity sa ating pneumatic system. So, unang-una pong naaapektuhan syempre po is yung ating system efficiency. So, sa pagtaas po kasi ng ating velocity, mas nag-i-increase po yung ating energy consumption kasi mas mabilis pong nauubos yung compressed air natin dun sa ating tangke. So, importante po na yung design natin is or yung design or yung laki ng ating compressor is appropriate para dun sa mga pipes natin and then sa size ng ating mga pneumatic components nang sa ganun po ma-minimize natin yung paggamit ng sobrang pressure. So next po na naaapektuhan sa pagbabago po ng ating air velocity ay yung ating component performance. So dito po naaapektuhan yung mga components ng ating pneumatic system na to the point na hindi sila nakakapag-function ng maayos. Let's say, yung cylinder or yung actuator po natin. Let's say, for example po, dapat makayupit siya ng lata or makapindot siya ng button within uh, 3 seconds. Pero dahil nga, let's say for example, mababa yung velocity natin or yung air velocity natin, bago niya mapindot yung button is inabot pa ng 10 seconds. So, ganun po nakakaapekto yung air velocity dun sa ating mga pneumatic components.
Next po na naaapektuhan sa pagbabago ng ating air velocity is yung ating air consumption po. So, kapag po sinabi natin, so, sir, paano po ba nakakaapekto yung air consumption kung sinabi mo naman po, sir, kanina na libre pala yung hangin? So, hindi po yung hangin talaga yung pinupunto dito. Ang pinupunto po dito is yung stress ng ating air compressor para makompress yung hangin or yung air consumption. Mas mabilis pong nauubos yung ating ah, hangin sa loob ng tangke natin. So, mas nabubugbog po yung ating air compressor or mas dumadami yung trabaho niya. Next po sa ating listahan ay yung noise and vibration. So, excessive air velocity can contribute to noise generation and vibration within the pneumatic system, potentially leading to undesirable noise level and mechanical stresses on components. So, yung malakas pong pagdaloy ng ating air velocity or yung mga excess po na air na dumadaan po sa ating pneumatic components is nagdudulot din po ng matinding ingay and vibration dun sa ating components na posible pong mag-lead sa mabilis na pagkasira ng ating mga components. So, para sa last part po ng ating discussion ay yung air saturation po natin. So, ano po ba yung air saturation? Parang naririnig ko lang yan sa mga pictures. So, ang air saturation po is typically refers to the condition where the air in pneumatics in the system becomes fully saturated with moisture or vapor. So, yung saturation pong sinasabi dito is yung amount ng vapor na nandun sa ating hangin. Ano po? So, sabi po dito, when air becomes saturated with moisture, it reaches its dew point, which is the temperature at which the air is fully saturated and can no longer hold any more water vapor. So, pag sobrang mataas po yung water saturation yung air saturation natin, mas malaki po yung tendency na hindi na ma-filter lahat ng ating air filter, yung lahat ng tubig. And then, yung mga tubig na excess na yun, pwedeng sumama yun dun sa ating mga pneumatic components na posibleng mag-lead sa corrosion ng mga components natin. And then, yung mga corrosion na yun, pwedeng mag-lead sa malfunction ng ating mga pneumatic equipments or components. So, ito naman po yung mga preventive measures natin para maiwasan yung mataas na saturation ng mataas na air saturation ng ating pneumatic system. So, una po dyan yung air dryers natin. So, halos lahat naman po ng ginagamit nating mga pneumatic, let's say for example, pneumatic compressor is meron na pong air dryer. So, matatakal po natin yan sa mga susunod nating discussion. Next po, syempre, yung paulit-ulit kanina, yung filters. So, yung mga filters po, siya yung nagtatanggal ng mga water vapor, contaminants, bago niya ibato yung hangin papunta dun sa ating pneumatic system. So, coalescing filters, for example, are designed to trap and collect water droplets as they pass through the filter element. So, matatakal din po natin yung mga iba't ibang filters na ginagamit natin sa ating pneumatic components para ma-prevent yung clogging or yung pagpasok ng moisture dun sa ating pneumatic components. Pangatlo po, sa ating preventive measure para maiwasan po yung pagpasok ng hangin or let's say po nakapasok na yung hangin dun sa loob ng ating pneumatic system. So, pwede po tayong maglagay doon ng drain valve para hindi na po natin siya manually baklasin yung mga components. Pwede na po tayong maglagay ng drain valve nang sa ganun po, meron nang lalabasan yung tubig na hindi na natin kinakailangan pang tanggalin yung mga ibang components na nakakabit sa kanya. So, last po, para dun sa ating preventive measure is yung desiccant dryer. So, ito pong desiccant dryer is material siya na parang silica gel or activated alumina na ginagamit natin para ma-absorb yung moisture ng ating compressed air. So,
hindi naman po ito palaging ginagamit. So, ginagamit lang po ito para dun sa mga lugar na mataas yung humidity or mataas yung level ng tubig dun sa hangin. Dito na po natatapos yung unang discussion natin para sa midterm. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig at sana po ay may natutunan kayo sa ating naging lesson.